Sing! Ang propeta ay iniwan at sumagi ng wakas. Nailalangin at namumahilang. Ang tinawag ng ngalan ng lahat ng maligtas. Naroon ako at tutungularan. Ang pangalan ng tinawag. Ang pangalan ng tinawag. Ang pangalan ng tinawag. Naroon ako at tutugon agad. Ang pangalan kay Jesus na naulang nangamatay. Bubuhayin ang Panginoong Banal. At kapag nagkatipon na tayo sa kalangitan, kay saya at di na magkakawalan. Amen! Ang pangalan ng tinawag, ang pangalan ng tinawag, ang pangalan ng tinawag. Naroon ako at tutugon agad. Tayo'y laging naglingkod sa Diyos magpahanggang wakas. Ihahayag ang pag-ibig niyang wakas. Ang ating pagkatapos ng lahat, ating palay kanyang igagawa. Ang pangalan ng tinawag, ang pangalan ng tinawag, ang pangalan ng tinawag. Naroon ako at tutugon agad. Amen! Kayong lahat. Ang ganda po ng lyrics ng kanta, Tagalog ng Tagalog. Yun po ay nakatala ang ating pangalan sa aklat ng buhay. At kapag wala ang pangalan sa aklat ng buhay, at kapag tinawag, doon ka sa dagat-dagat apoy, nakasupre at nalalagab daw. Ngayon, kung nasa talaan ka naman ng Book of Life, pag tinawag, ay tutugon agad. Amen? Ayan. Sige po, at special number pa. Isa pa?
Amen. Ito po yung kanyang topic, no? Yung sa lahat ng nag-aalinlangan, kaya nangyayang po ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Amen? Kaya po patumpik-tumpik, ngayon na ang panahon na ikaw ay tinatawagan. So, maraming salamat sa lahat ng umanta at salamat sa ating Panginoon. So, susunod ay ang Sarmiento family. Yes. Amen. So, ano ba kayo? Na makinig ng salita ng Diyos? Sige po, at nilagyan na po ating pastor. Okay, handa na ba kayong pagpalain ng salita ng Panginoon? Okay, last Sunday ay pinag-aralan natin yung don't lose your opportunity to give. No? Huwag niyong sayangin ang oportunidad na makapagbigay. Don't lose your opportunity to give. So, today, part 1 na po tayo. Alam niyo po, halos ang kabuuan ng Kristyanismo, mga kapatid, ay giving. Alam niyo po kung bakit? Sabi ng Panginoon sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Kaya alam niyo mga kapatid, ang sukatan ng ating maturity kung matanggap po natin yung salitang pagbibigay. Sapagkat nagsimula po ang salitang giving sa salitang forgiving. Una na nag-forgive siya sa atin at una siya nagbigay sa atin. Kaya ang tawag sa atin ay Kristiyano sapagkat nagasunod tayo ni Kristo sa kanyang buhay. So kung anong buhay ng Panginoon, kung anong ginagawa ng Panginoon noon, dapat gayahin po natin yan. Kaya ang tawag sa atin ay Kristiyano. Pero bago po yan, tayo muna po ay tumayo at tayo muna po ay sadaling lumapit sa Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat na muli niyo po kami tinipon sa lugar na ito, sa bahay-sambahan. Alam namin, Panginoon, napakaraming mga hadlang na hindi kami makarating. Una, sa kahinaan ng aming pisikal na katawan at sa panahon. Ngunit nagpapasalamat po kami, Panginoon, na ang lahat na yan ay aming napagtagumpayan para lang makatagpo ka, para lang makapilusip ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Kaya Panginoon, sa umagang ito, pinapapurihan ka po namin at pinasalamatan ka po namin sa lahat po na nangyari sa buhay namin sa araw na ito. Na kung saan pinili namin na makatagpo ka at makakausap ka, makapilusip ka sa araw na ito. At kung mayroon man po, Panginoon, kaming pagkukulang at mga nagawang mga pagkakamali na hindi namin namalayan at na hindi pa po namin nahingi ng tawad sa inyo. Sa umagang ito, Panginoon, hinihingi namin ng kapatawaran, paglilinis ng iyong banal na dugo na napuhos doon sa cross ng Kalbaryo. Para maging karapat-dapat po kami, Panginoon, na humarap sa inyo sa trono ng iyong biyaya sa umagang ito. Kaya lahat ng bagay na ito, nilapit namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Sos. Amen. Amen. Okay, mara na po tayo maka-opo, no? Don't lose your opportunity to give, part 2. Nasa building up. Kaya, kina-challenge ko kayo na ma-build ang inyong faith. Kaya, medyo, ibig sabihin, medyo patigas-tigas na ng konti yung ating preaching. Because I want everybody to build your faith. Ma-build ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Yung example ng building our faith. Maulan. Talagang hindi mo inano yung ulan. Talagang hindi mo pinansin yan sapagkat ang isip mo, magsamba ka sa Panginoon. That is building your faith. No? Ngayon
lumapit sa Panginoon. Isang batang-batang mayaman at isang mayaman din na tax collector. Yan yung pag-aralan natin ngayong umaga. Ngayon, alin yung gusto nyo unahin natin? Alin yung gusto nyo unahin natin? Yung mayaman na batang-bata na lumapit sa Panginoon? O yung isang mayaman na tax collector? Pareho silang mayaman. Alin yung gusto nyo unahin natin? Siyempre, ang unahin natin kung ano nakalagay dyan sa PowerPoint. Hindi pwede unahin yung wala dyan. So kung ano nandyan sa PowerPoint, yun ang unahin natin. Okay? So number 1, the rich young ruler. No? Yun yung unahin natin. Yung pinakamayaman na batang-bata na lumapit sa Panginoon. Okay? Dalawa lang, kaya makinig kayo mabuti. I hope na mamaya may makuha tayo dito na di ba yung topic natin, don't lose your opportunity. Makita natin dito mamaya na sinayang ng batang-batang ito, yung buhay niya, yung oportunidad na maligtas siya o makapaglingkod siya sa Panginoon. Mamaya makikita tayo yan. Okay. Luke chapter 18, verse 18. Okay. And a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit the eternal life? Lumapit siya sa Panginoon at nagtanong. Siguro, pumunta siya, kung nagtuturo ang Panginoon, pumunta siya sa church. Okay? At pagdating niya doon, ay lumapit siya sa Panginoon, Lord, talagang hindi mahihayin siguro itong batang-batang ito. Lord, paano po ma-inherit ang eternal life? Yun yung tanong niya sa Panginoon. Then verse 19, sabi ni Jesus said unto him, bakit tinawag mo ako na good? Walang iba na good o mabuti ay ang Panginoon. Wala daw ibang good maliban sa Panginoon. Okay? 20. Thou knowest the commandments, do not commit adultery. Sabi nga, alam mo ba ang kautusan? Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-commit ng adultery. Huwag kang mangalunya. Do not kill, huwag kang pumatay. Do not steal, huwag kang magnakaw. Do not bear false witness, huwag kang mag-witness, huwag kang tawag doon sa Tagalog. Huwag kang magsaksi ng mali, no, nang hindi totoo. Honor thy father and thy mother. Dapat mahalagaan mo ang iyong mga magulang. Verse 21, and he said, ang sagot ng batang-batang mayaman, all this have I keep from my young heart. Panginoon, nagawa ko na lahat yan simula ng pagkabata ko. Wow, good. Approve, sabi ng Panginoon. Mabuti, ginawa ko na pala lahat yan. Verse 22, mga kapatid. Now when Jesus heard these things, na marinig ni Jesus ito, na sinabi niya, he said unto him, yet lackest thou one thing. May kulang pa sa'yo. Ano yun? Sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, follow me. Sabi ni ng Panginoon sa kanya, mayroon pa isang kulang sa'yo. Although na lahat, nagawa mo ng huwag magsinungaling, nagawa mo ng hindi ka nanakaw, nagawa mo na hindi ka nag-witness na hindi totoo, nagawa mo na ino-honor yung magulang mo, and that is good, mabuti yan, approve. Okay, sabi ng Panginoon. Kaya lang, mayroon pang isa ang kulang sa iyo. Ibinta mo lahat ng ari-arian mo at ibigay mo sa mga nangangailangan at magkaroon ka ng treasure ng kayamanan sa langit at sumunod ka sa akin. Follow me. Siyempre, kung Kristiyano, dapat sumusunod sa Panginoon. Dapat pag Kristiyano, naglilingkod ka sa Panginoon. Sinusunod mo ang salita ng Diyos. Distribute. Alam mo yung salitang distribute? Ang ibig sabihin niyan, share.
ipamahagi mo ang mga kayamanan mo sa mga nangangailangan. Okay, ano nangyari? Sa verse 23. And when he heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. Noong nakaraang linggo, Brother Eugene, di ba sinabi ko sa iyo, na lahat ng kayamanan natin sa mundong ito ay walang value kung hindi mo ito gagamitin sa gawain ng Diyos, o hindi mo gagamitin sa paggawa ng mabuti, o hindi mo gagamitin sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon. Kahit sabihin natin na kasiliyaman ka ng batang-batang ito, kung hindi mo gagamitin yung kayamanan mo, wala siyang value. Diba sabi kanina, ibenta mo at ibahagi mo sa mga nangailangan, sa mga mahirap, at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Ibig sabihin, nagkaroon lang ng value ang pira natin, ang yaman natin, kung ano bang mayroon tayo, kung gagamitin natin ito sa paggawa ng mabuti, o gagamitin natin ito sa gawain ng Panginoon, sa kapakanan ng gawain ng Panginoon. Pero kung hindi mo gamitin, halimbawa, gamitin mo lang sa kung saan-saan, kahit anong gagawin mo, halimbawa pag sa shopping, pag happening, pagbili ng mga bagay na nakakasira sa katawan natin, pag halimbawa, basta lahat ng bisyo, wala pong halaga yan. At take note ha, lalo pa masira yung katawan mo dyan. Ikaw pa ang masira dyan, masisira pa ang iyong katawan. Kaya, sayang lang, no, yung mga bagay na mayroon tayo. Just imagine, kagaya na, alala ko yung matandang bago, ano? Yung pera niya, isang kusing lang. Diba, tinuro natin nung nakaraang mga linggo. Pero nung ibinigay niya sa Panginoon, dinala niya, di ba? Ginawa niya yung offering. Nakita na ni Jesus Christ, sabi niya, ang babaeng ito ay nagbigay ng higit pa kaysa doon sa mga mayaman na nagbigay sila dahil sobra-sobra sa kanila. Di ba? O isang kusing lang yun ang liit-liit doon pero may value pala yun sa Panginoon. Bakit? Kasi ibinigay niya sa gawain ng Panginoon O bakit ganoon, Pastor? Ang yaman-yaman na ng Diyos, bakit na kailangan pa natin siya bibigyan? Ganun nga mga kapatid, alam niyo po, sinusubok ng Panginoon ang ating ugali, no? Yung ating ugali, yung ating attitude, yung ating character sa pamagitan po ng giving. Kaya tingnan mo itong mayaman na ito, sinubok yung attitude niya eh. Sinubok yung character niya eh, kung ano talaga ugali niya eh. Diba? Kung ito ba talaga ay seryoso, kung ito ba talaga ay totoo, sabi ibinta mo at ipamigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Diba? Ito mga kapatid ay kaisipan ng langit. At hindi ko ito maintindihan ng isipan ng tagalupa. Kaya kung ikaw baguhan pa sa Panginoon, wala ka pang nalalaman sa salita ng Diyos, hindi ka maintindihan. Kasi ang sinasabi niya dito, puro mga makalangit lamang ng mga bagay. Diba? Tinuro ko last Sunday na ano ang gusto ng tao? Ang tao may dalawang gusto. Una, gusto niya siya yung magkaroon. Gusto niya makatanggap. Gusto niya ng regalo. Gusto niya magkamal. Ano yung ayaw niya? Ayaw niya mabawasan siya. Ano naman yung gusto ng Diyos? God lover, a cheerful giver. O magkaiba ngayon. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay giver, bukas sa iyong palad. Ang gusto naman ng tao, nakaklose ng kanyang palad. Kasi ang kaisipan ng tao, ang kaisipan ng lupa, ayaw niya mabawasan, ayaw niya mabigay. Pero ang kaisipan ng langit, it is better to give than to receive. Magkakaiba. Pero magkatugma pa rin dito sa ating binasa ngayon na
Sabi dito, itong binasa natin dito na magkaroon naman ng value, mga kayamanan natin sa lupang ito kung gamitin natin sa gawain ng Panginoon. Verse 24, And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, napakahirap para sa mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Kasi nakita yung lungkot na lungkot eh. Ayaw niya mabawasan eh. Ikaw ba, Brother Lily, gusto mo ba yumaman? Depende. Depende, no? Pero alam niyo mga kapatid, kung gusto talaga tayo payamanin ng Diyos, 1 taon lang, 2 taon lang, pwede kayo naman. Na-experience ko po yun mga kapatid. Siya, ang edad niya ay mga 24, 25, no? Milyonaryo na siya. Alam niyo, madali lang magkaroon ng milyon kapag linoob sa inyo ng Diyos eh. Para bang bigyan ka ng contacts, bigyan ka ng ganito, bigyan ka ng business, na parang, bakit na parang tinuturuan ka lang ng Panginoon? Na lumalapit sa iyo yung mga offer, kasi kalooban ng Panginoon yun eh. Pero pag hindi, pag nakita ng Diyos na hindi talaga ikaw karapat-dapat, at hindi ka mapagkatiwalaan ng riches, hindi niya ibibigay sa iyo yun. Kaya pili lang din eh. Kasi tinitingnan ng Diyos yung ating kakayanan na humawa ng malaking kayamanan. So, sabi dito ng Panginoon, ibinta mo at ipamigay mo sa mga nangangailangan. Alam niyo po, may gumawa na po dito. Kaya hindi po imposible na magawa ito ng tao. Tingnan niyo po yung Acts chapter 4:36. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the sons of consolation, a Levite, and of a country of Cyprus, heaving land sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Si Barnabas na tinatawag na son of consolation. Alam niyo po ang ibig sabihin ng son of consolation? Encouragement. Encouragement ang ibig sabihin ng son of consolation. Ngayon itong si Barnabas, mayroon siyang lupa, ibininta niya ang lupa niya. At sabi niyan sa verse 37, and brought the money and laid it at the apostles' feet. At dinala niya ito sa paanan ng mga apostol. Alam niyo, pagbalikan natin yung 35-34, verse 34. Anong ginawa nila? Nag-sharing sila. Ginamit doon sa mga nangangailangan. Mga members nila na wala-wala, tinutulungan nila. Kaya kalungkot na minsan mga Kristiyano, mga members na. Pero pagdating sa pananampalataya sa church, sama-sama nagpupuri. Pero pagdating ng kakulangan at kawalan, hindi na makakakilala. Nakuha yung ibig ko sabihin. Sama-sama tayo dito nagpupuri, ang saya-saya natin. Nagsama-sama tayo sa nagkakainan. Pero paglabas natin ng simbahan, pagdating sa halimbawa may pangangailangan ng isang kapatid, hindi na tayo makakakilala. Nakakakilala na tayo sa loob ng church. Sama-sama kumakain, nag-iipian, nagkakamayan, pero pagdating sa labas, pagdating ng pangailangan, iba na yan, Brad. Iba na yan, sister. Iba na usap yan. Pero alam mo mga kapatid, hindi pa rin dapat ganyan. Kasi tinawag na tayong mananampalataya. Dapat, kung yung mga philanthropist na hindi sila Kristiyano, yung mga unbeliever ay nagawa nilang tumulong magbigay sa mga nangailangan, dapat higit tayo ng mananampalataya, kinagawa po natin yun. Tayo dapat ang nangunguna sa paggawa ng mga bagay na yan. So, alam niyo ba o hindi pa, mga kapatid, na ang giving ay pang-test ng ating attitude. Panilitawin ng giving kung sino ka o ano ka. Kung maramot ka, kung makasarili ka, o kung talagang masunurin ka sa Diyos. O may alam ka sa Biblia. Kasi kung may alam ka sa Biblia, alam
alam mo na yung giving. Kaya kapag ang giving ang pinag-uusapan, halimbawa, giving yung pinag-uusapan, tingnan ko nga kung sino nagmumuryot dyan. So, ayaw ko ng ganyan eh. Dami naman topic, bakit giving pa? Ayaw na ayaw ko mabawasan eh. Ayaw ko na magbigay eh. Ayaw ko tumulong eh. Kaya kapag giving ang pinag-usapan at nagmumuryot ka, makikilala ka ng Panginoon ng attitude mo. Alam mo ba na muryot yung mayaman na yun? Na batang-bata pa? Kasi nakita siya ng Panginoon eh. Sabi niya, nalungkot yung mayaman nito. Kung sinabihan siya ng Panginoon, ka, may kulang sa'yo, isa pa kulang sa'yo. Para mainhirit mo yung, buhay na walang hanggan. Ibinta mo ang mga ari-arian mo at ipamigay. Sabi ng Bible, lungkot na lungkot ang mayaman na ito. Kaya wag mo sabihin na dito na po pinag-usapan ng giving. Noong panahon ni Jesus Christ, pinag-usapan din nila yung giving. At mayroon doon batang-bata na nagmumuryot na muryot siya na pinag-usapan yung giving. Talagang sa hindi niya matanggap. Kaya umalis po siya, mga kapatid. Dahil hindi niya kaya, dahil sabi dito ng Bible, napakayaman ng binatang ito. Siyempre, napakayaman niya. Tapos, magbibigay siya. Di mapabawasan siya ngayon. Di ba? Kaya ang giving, mga kapatid, pang-test talaga sa attitude natin. Kung sino tayo, kung masaya ba tayo kapag tayo ay makatulong at tayo makapagbigay. Sabi nga ng Bible sa 2 Corinthians 9:17, God loveth a cheerful giver. Tignan itong verse na ito, hindi ito pinag-usapan ng tithes and offering. Ang pinag-usapan dito, attitude sa pagbibigay. God loveth a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang taong masaya na nagbibigay. Ang pinag-usapan, tithes ba? First fruit ba? Hindi po. Walang tithes and offering dito. Walang first fruit dito. Ang pinag-usapan dito, kapag ikaw ay nagbibigay, kahit anong klaseng bigay, kahit anong klaseng giving, ang attitude mo, dapat ano? Ano attitude? Masaya. Correct. Kahit pa nagbigay ka ng saging eh, dapat masaya ka. Kahit nagbigay ka ng alamang eh, palit na bagay ka store. Pero malungkot ka naman, maliit ka ba? Malungkot ka naman. Sabi ng Bible, kahit anong klaseng giving, ang attitude mo, dapat masaya. Tandaan nyo yan ha, baka mamaya. Siyempre, lahat kayo, alam ko naman, bibigay ako kayo, kanino-kanino lang eh. Dapat masaya. At kung hindi ka masaya, huwag ka na lang magbigay. Pangalawa, kapag nagbigay ka, huwag mo na ulit-ulitin pa. Huwag mo na ipamukha pa yung ibinigay. Kasi masasaktan yung binigyan. Kasi natin ang loob na iyong binigyan. Kaya ang giving ay pang-test ng attitude ng isang tao. Sapagkat ang giving, ito po ang kaisipan ng langit. Alam niyo ba kung paano malaman, Brother Eugene, na ang ating asawa ay submissive sa atin? Alam niyo ba, Brother Lolo, turuan mo ng giving ang asawa mo. At kapag ang asawa mo, tinuruan mo ng giving at nagmumuryot sa'yo, love, dapat ganitong gawin mo sa akin. Dapat lang, sumusunod ka sa salita ko. Tapos mamuriyon yan at hindi susunod sa'yo, ibig sabihin yan, ayaw niya ng giving. Malalaman mo yung kanyang attitude. Kagaya po ng binatang ito, pakilala sa tuloy kung sino siya. Sabi ng Lord, hindi ako nangangalunya. Sabi ng Panginoon, gawin mo ito lahat. Sabi ng Lord, nagawa ko na lahat yan. Hindi ako nangangalunya, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako pumatay. Akala mo masunurin mo, no? Nagbabasa din daw siya ng Bible.
Akala mo ba matured? No? Parang matured na siya, dami na may ginawa eh. Ibig sabihin, kahit sa atin pala, minsan marami na tayong ginawa. Alam niyo ba dyan, pag binasa natin dyan para hanggang sa susunod, sabi ng mga tao dyan, sino ang maliligtas? Tinanong nila, nung narinig nila si Jesus na gano'n ang gagawin para maya-inherit yung langit, sino na lang ang maliligtas? Kasi ginawa na nga niya lahat yun. Pero yung isa, hindi niya kayang gawin. Sa atin kayo mga kapatid. Yung mayaman, alam niyo, hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya nangangalunya. Tumutulong siya. Inumulong niya yung kanyang tatay at nanay. Pero, nung sinabi ng Panginoon na ibinta mo lahat ng ari-arian mo, nalungkot siya. Kaya sabi ng mga katao na nanonood sa kanila, sino na lang kaya ang maliligtas? Pag ganito mga kapatid, sino na lang kaya ang maliligtas? Tanungin mo kayo, nagawa niyo na ba yung ginawa ng batang-batang ito? Baka hindi pa. Baka mamaya mayroon pa dito na hindi ino-honor ang magulang. Hindi pinahalagahan ng magulang. Hindi ginagalang ang magulang. Doon pa lang, bagsak na kayo. Yung pagsisinungaling, baka mamaya, bagsak din kayo. Yung pagnanakaw, maraming klase ng pagnanakaw. Baka mamaya, doon, bagsak din kayo. Sino na lang ang maliligtas? Kaya sinusubukan talaga tayo ng Diyos. Kaya sabi doon sa verse 23 na marinig niya ang sabi ng Panginoon ay ibinta mo lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo sa mga nangailangan. Nalungkot siya. Nagmuryot siya. Ito pala ang kailangan ng pang-test para malaman natin kung talagang loyal ang isang tao. Turuan natin ng giving. At kapag mayroong matira sa church, yun ang loyal sa Panginoon. Yun yung totoo. Kasi naiwan siya kahit na tinuruan siya ng giving ng Panginoon. Kaya pala naman pala mga kapatid, nung una na nagpa-first floor tayo, may mga members tayo noon na mga professional, mga trabaho na umalis because of giving. So dito mismo ang Panginoon mismo nung nagturo ang Panginoon, nagsialisan Yung mayaman na nga, nagsialisan pa Siguro ang maiwan dito sa atin mga kapatid, yung walang pera. Bakit? Kung wala kang pera, pastor, ano ba ibibigay ko sa Panginoon? Wala naman akong pera. Kaya walang problema yun, walang pera. Sino dito walang trabaho talaga? Yung wala talagang kinikita. Paki-email lang, yung wala talaga na kinikita kahit 5 buwan-buwan. Paki-email lang. Wala kayong problema. Hindi mo kailangan magbigay. Hindi mo kailangan tumulong. Ay, ano itutulong mo? Wala Pero yung mayaman, dito, wala kang problema niya. Alin yung gusto nyo? Yung mayaman o hindi mayaman? Ano sa iyo, Sister Risa? Alam mo, pa marami kang pera, malulungkot ka talaga. Ikaw, brad, ano gusto mo, brad? Mayamanin ka pa ba ng Diyos kagaya ng dati? Ano? Depende. Siguro, ngayon wala akong pera. Papayag na akong pastor na yumaman. Di ba rin? Bigay ko na, hindi lang 10%, 20%, 30%. Di ba rin, di ba? Basta yumaman lang ako. Kasi wala ka pang pera ngayon Pero pag nagkapira ka, sabi ng Panginoon, anak, ibinta mo lahat yun. Yung kalahati, ibigay mo. Ako, hindi ka mukhang talaga malulungkot kasi Pero sabi ng Bible, it is better to give than to receive. Sino dito ang gusto na binibigyan siya o siya nagbibigay? Halimbawa, di ba karamihan ng mga na-hospital? Minsan na pa-hospital, pray tayo. At binibigyan natin sila ng
ng kunting tulong natin. Sino ba yung hospital dito na tuwang-tuwa siya na siya binibigyan kapag hospital siya? Pakitaas ang kamay. Sino dito sa hospital? Magpa-operate tayo ngayon pala. Sino gusto? Sino dito yung laging inabuluyan? Ibig sabihin pagpatay. Di bali mga kapatid na ikaw na lang nag-aabuloy kaysa ikaw na nag-aabuluyan. Di bali na lang na ikaw nagbibigay ng prutas kaya ikaw yung bibigyan ng prutas. Kasi pag binibigyan ka ng prutas, hindi ka na makakain dahil sakit ka eh. Wala na yung lasa. Kaya it's better to give than to receive. Sabi ng Bible sa Acts 20:35 po yan. Kaya itong batang-batang ito mga kapatid, nahuli tuloy siya ng Diyos. Nahuli tuloy siya ng Diyos. Namukya tuloy siya sa Panginoon. Kasi naman sa Panginoon, pasikat eh. Lord, I am Brother Dodong. Oh, bata ka. Bata ka doon, Brother Dodong. Paano ba pupunta ng langit? Grabe, may alam sa Bible. Dito lang, sabi ng Panginoon, huwag ka pumatay, huwag ka magnakaw, huwag ka magsinungaling, mahalin mo ang magulang mo, tulungan mo ang mga magulang mo, inutol mo ang magulang mo. Sabi ng binata, lahat yan, Panginoon. Gawa ko na yan. Sisiw lang sa akin yan. Sisiw lang. Simple lang sa akin yan. Meron pa isang kulang. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ibibigay mo, ipamigay mo sa mga nangailangan. Ay doon na siya nalungkot. Ay, sabi ng Panginoon, mabuti pa pala, alam mo, mas madali pa daw sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Nandyan yan, susunod ng mga versikulo dyan. Kaysa isang mayaman na pumasok sa karya ng langit. Pero yung butas ng karayom, imagine mo yung kamilyo, ang laki-laki, makakapasok doon sa butas ng karayom. Kaysa isang mayaman na pumasok sa karyaan ng langit. Kaya, nahuli siya ng Panginoon. Nabukya siya ng Panginoon. Nalaman tuloy ng Panginoon na hindi pala talaga totoo siya. Siya ay nagpapasikat lang. Ano? Halimbawa yung gano'n, na pupunta ka doon, mayaman ka, papasok ka doon sa church, na doon yung Panginoon, tapos magyabang-yabang ka lang dahil mapera ka. Napahiya tuloy siya sa Panginoon. Diba? Yan. Ano pa? So, ang tanong niya rito, Lord, paano ba maka-inherit ng kingdom of God? Paano ba? Para ba kunwari, akala mo mat-church ang taong ito. Di ba? Alam nyo, ang taong palatanong, dalawa lang po yan. Ba't pero may mga palatanong na nagtatanong siya, pero alam naman niya yung sagot? Anong klaseng tao yung ganito? Mga kapatid, alam naman niya, diba minsan, kasi simbahan, yung pastor minsan, hirap na hirap sumagot. Magre-research pa yung pastor bakit. Ang tanong, ba't hindi yung mga tanong eh? Tapos yung nagtatanong, alam niya. Yung pastor, hindi pa niya alam yung sagot, i-research pa niya. Mas matalino pa yung nagtatanong. Pero mo yan ano, dapat pag alam mo na yung tanong, huwag ka magtanong pa. Ibig sabihin, ang taong ito mga kapatid, napapasikat lang talaga sa Panginoon. Di ba? Kunwari, so, gusto lang talaga niya na makita o masikat na magaling po siya. So, doon tuloy, nabukya siya. Di ba? Okay. Inano ko na lang yung iba kasi pinaktawan ko na lang. Alam niyo mga kapatid, itong mayaman na ito. Kung kayo mga kapatid ay may trahedya na nangyari sa buhay ninyo, wala pa yan.
Sabi dito, may mga nakausap ko dito, marami daw silang problema, mga kakulangan, mga panginangan, kahirapan. Alam nyo, wala pa po yung mga kahirapan natin. Ang pinakamasaklap na mangyari sa buhay natin, mga kapatid, kung kagaya ka ng mayaman na ito, na umatin ka sa church, pero hindi ka pala ligtas. Hindi pala siya ligtas. Ay, giving pala nga, matras na siya eh. Di ba? Di ba masaklap sa buhay yun? Ang mayaman na ito, nasa kanya na lahat, Brother Eugene, mayaman siya, marami siyang pera, pero hindi pala siya ligtas. Ibig sabihin, kahit anong dami ng pera mo, walang kwenta yan, imperno ka pa rin kung mamatay ka. Kagaya ng mayaman na ito. Napakayaman niya! Sabi ng Bible, he was very rich. Ginamit nung very rich. Sobrang yaman niya. Pero hindi pala siya nakakatiyak ng kanyang kaligtasan. Sabi ng Lord, paano ba mapunta sa langit? Sinabihan niya ng Panginoon, ayaw naman niya tanggapin. Araw ayaw naman niya gagawin. Nagtanong pa, ayaw naman pala sumunod. Hindi naman pala willing sumunod sa Panginoon. Sabi niya, gawin mo ito, tapos sumunod ka sa akin. Hindi siya willing. Hindi siya willing sumunod sa Panginoon eh. Kaya, makita natin dito mga kapatid, na hindi talaga siya ligtas. Sabi nito lahat mga kapatid, ang pinakamasaklap sa buhay natin, pati natin tayo sa church, pakinig-kinig tayo sa pastor, pakinig-kinig tayo ng preaching, papasa-basa tayo ng Bible. Pero ang tanong, alam mo ba kapag namatay ka, pupunta ka ng langit? Baka siguro ka ba kung mamatay ka, pupunta ka ng langit? Dahil may dalawa lang na pupuntahan ng tao pag namatay. Kung hindi siya doon sa langit, siya pupunta sa impyerno. Alin siya lang sa dalawang yun ang pupuntahan ng tao. Kaya sabi ng Panginoon sa batang ito, sabi niya, mas mahirap pala sa mayaman na ito na pumasok sa langit. Mabuti pa yung kamilyo na pumasok sa butas ng karayong kaysa mayaman na ito. Ibig sabihin, alam ng Diyos, kilala ng Diyos na ang taong ito, hindi siya ligtas. Okay, pangalawa. Ayun, pinapulong tayo doon sa istorya ng mayaman na yun. Ano? Hindi siya ligtas. Sinayang niya yung oportunidad na nakaharap na niya ang Diyos. Yung kanta kanina, di ba? Narinig niya yung aral ng Diyos, narinig niya yung salita ng Diyos, pero sinayang niya yung oportunidad na maligtas siya. Hindi siya sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya don't lose your opportunity. Huwag natin sayangin ang pagkakataon. Kapag may pagkakataon na pwede ba natin sumampalataya at tanggapin natin si Kristo natin Panginoon tagapagligtas, tanggapin na po natin sa puso natin. Bakit? Hindi natin alam yung bukas. Baka mamaya mapagungot ka. Baka mamaya atakihin ka. Wala ka na bukas. Pag hindi mo siya natanggap ngayon, bukas, pag namatay ka, imperno ka. Imperno ka. Pangalawa, pag-aralan natin si Zacchaeus, yung tax collector. Mayaman din po ito mga kapatid. Si Zacchaeus. Itong si Zacchaeus mga kapatid, napakaliit lang na tao. Napakaliit na tao. Sino ba dito maliit? Ano? Pero maliit lang siya, pero marami siyang pera. Maliit lang siya, mayaman siya. Itong si Zacchaeus na ito. Ang kagandahan nitong si Zacchaeus mga kapatid, bagamat siya ay maliit, pero malaki ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Yun yung maganda. Kahit maliit mo lang, dapat malaki pananampalataya mo sa Diyos. Kahit na yaman-yaman mo, laki-laki mo, wala ka naman pananampalataya. Kunting ulan lang, hindi ka na pupunta sa church. Kunting problema lang, iyak ka na, wala kang pananampalataya. Takot ka na agad. Bakit? Wala kang pananampalataya. Pero kung maliit ka lang, kung malaki pananampalataya mo, walang problema. Kahit anong laki pa ng problema mo, bakit? Malaki kasi ang Diyos mo. Malaki ang pananampalataya mo sa Panginoon. Okay, tingnan natin. Luke chapter 19, verse 1 hanggang 5. And Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man
named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Mayaman din siya. Okay? And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the friends because he was little of stature. Little, maliit lang yung kanyang katayo, yung kanyang pangangatawan. At gusto niya makita si Jesus. Yung maganda, no? Gusto niya makita si Jesus Christ. Gusto niya makausap si Jesus Christ. Gusto niya makilala si Jesus Christ. Alam mo po, kung mayroon man regret sa buhay ng mga tao, ang hindi niya makilala ang Panginoong Jesucristo. Kahit na mahirap ka, kung kilala mo ang Panginoong Jesucristo, parang ikaw na rin ang pinakamayaman sa mundo ito. Wala yan. Okay. Verse 4. And he ran, tumakita, malaman niya nandiyan si Jesus. And he ran before and climbed. Grabe pa, nagtatalon-talon pa. And into the sycamore tree to see him. Talagang umakyat sa sycamore tree para na makita niya si Jesus. Bakit nakilala niya umakyat? Bakit? Maraming tao. Ano pa? Maliit na siya. Oo, maliit na siya. Kaya may isang pastor na nagpipreach na sabi niya, nung pagdating ni Jesus Christ, umakyat si Moises doon sa sycamore tree. Oo. Eh, sabi ng mga bata, ng mga tinuturuan niya, nakanganga, naku, mali si pastor ah. Hindi si Moses yun, si Zacchaeus yun. Nakanganga yung mga tao na gusto nila sabihin sa pastor, na, pastor, hindi yan si Moses. Si Zacchaeus yun. Hindi, sabi niya. Mamaya, sabi niya, ng pastor, sinabi ng pastor, Moises, bumaba ka dyan. Si Zacchaeus yan dyan. Hindi nakausog pa rin siya. Yun. And he ran before and climbed into the sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Next. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste, magmadali ka, and come down, for today I must abide thy house. And he made haste and come down and received him joyfully. Tinanggap niya si Jesus na masaya. Nung na-meet niya si Jesus Christ, tinanggap niya na masaya. Dapat tayo ganun. Pagdating natin dapat sabay-sabahan, hindi yung para kang namatayan, na para bang nalugi ka, para natalo ka sa ano ba yung mga nandiyan, yung mga parapong-rapong sa yan. Hindi ganun. Dapat masaya ka. Bakit? Sabi dito, nung mamit si Jesus Christ, masaya siya eh. Kaya pag nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, dapat masaya kayo. Diba? Verse 7. And Zacchaeus, okay na. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Wow! Diba ito? Diba si Zacchaeus? Nung mamit niya si Jesus Christ, sabi, Lord, the half of my kayamanan, ibibigay ko sa mga mahirap. Sana kasama tayo bigyan ng ayuda nito. And if I have taken anything from any man, by false acquisition, I restore him for full. At kung mayroon pa akong nakuhanan ng pera, na sobra-sobra sa paniningil ko ng buwes, ibabalik ko ng times 4. Ang tanong, may natira pa sa kayamanan ni Zacchaeus? Kalahati binigay niya. Tapos, times 4. Halos wala na natira mga kapatid sa kanyang kayamanan. Grabe, no? Ganda na talaga ito kay Zacchaeus, nakita ko rito. Pagkamat maliit siya, kasi magaling din kasi ito mangupit eh. Mayaman ito eh. Biyaya ito eh. Sinisingal niya yung PhilHealth ng sobra-sobra. Oo. Grabe ito mangupit. Kakayahan ito. Kurap ito eh. Pero nung ma-meet niya si Jesus Christ, mga kapatid, anong nangyari sa kanya? Bumangit siya. Naging giver siya. Katatanggap pa lang sa Panginoon, giver na. Hello?
Pastor, 5 taon pa lang naman ako naging Kristiyano kaya hindi pa ako giver. Pastor, 1 taon pa lang naman ako Kristiyano kaya hindi pa ako giver. Ito mga kapatid, ha? Katatanggap pa lang sa Panginoon, kami meet pa lang sa Panginoon, pagtanggap na sa Lord, ipamigay ko to sa mahirap ng pera ko. At kung meron akong nalamangan, ibibigay ko ng times 4 sa kanila. You just imagine yan, mga kapatid. Kaliligtas pa lang, hindi na maramot. Giver na. Ibig sabihin, pag Kristiyano ka at maramot ka, there's a question, there's a big question sa buhay mo, mga kapatid. Ibig sabihin, pag totoo talaga ikaw para naligtas, hindi ka maramot. Giver ka. Kayo, ilang taon na kayo naging Kristiyano? 1 year? Sino 1 year dito? 2 years? 3 years? 4 years? 5 years? 10 years? 20 years? Baka giving pa lang nabumuryan ka na. Baka giving pa lang, aalis ka na sa church dahil tinuturo ng pastor. Alam niyo mga kapatid, ang giving, hindi po pilitan. Although nandito sa Bible, pero hindi ko ipipilit sa inyo. Kanya-kanya tayong pananagot sa Panginoon. Kaya ko lang itinuturo, dahil pag hindi ko itinuturo, hindi kayo pagpapalain ng Panginoon. Dahil sino ba ang umaani na hindi siya nagtanim? Mayroon ba? Halimbawa, yung mga saging yan, hindi ako nagtanim yan, tapos bukas, pangkukuhatin ko lang yan. Hindi mo pupwede yan. Dapat talaga rin ikaw ang magtanim. Sabi ng Bible, magtanim ka at ikaw ay aani. Saan tayo magtatanim? Yung Panginoon kanina, itinuro niya Sabi niya, gamitin mo, mag-share ka doon sa mga mahirap. Mag-share ka doon sa mga nangangailangan. Mag-share ka sa gawain. Mag-share ka sa mga missionary. Yun yung pagtatanim. And you will be rewarded in heaven. Sabi ng Panginoon doon kanina sa mayaman, magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Ibig sabihin, pag nagdeposito ka, pwede ka na, ang bangko pala natin dito bilang mananampalataya, paggawa ng mabuti. At kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, gumawa ka ng magpapabuti para sa gawain ng Panginoon, nagpara ka nagbabangko yan, na doon ka withdraw sa langit. Di ba tinuro natin dito na after judgment seat of Christ, nakaharap ang tayo sa harapan ng Panginoon at magbibigayan doon ng reward sa langit. After the rapture, haharap ang mga tao doon sa langit at magkaroon doon ng judgment, ang tawag doon judgment seat of Christ. At doon sa judgment seat of Christ, doon bibigyan tayo ng Panginoon ayon sa ating ginawa, mabuti o masama dito sa lupa. Kaya ano ang ginawa mo dito sa lupa? Anong ginawa mo dito sa lupa? Verse 9 ng Luke 19, sabi diyan, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house. Wow! Naligtas siya! Paano malaman ni Jesus Christ naligtas siya? Example pa lang yung na nagsisi siya doon sa sauli niya ng mga ninakaw niya. Diba? Sabi ng Lord, kung nakapagnakaw ako sa mga tao, I will return for full. Anong ibig sabihin doon? Nagsisi siya. Sign ng kanyang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya tayo, imposible na maligtas tayo kung wala talagang pagsisisi ng kasalanan natin. At kung totoo ka nagsisisi, dapat makita sa buhay mo. Makita sa buhay mo. Ay, mali pala ito, pastor, magnakaw. Ay, mali pala, pastor, pumatay. Ay, mali pala, pastor, na hindi ko mahalin ang mga magulang ko. Hindi ko i-honor mga magulang ko. Ay, mali pala, pastor, magsinungaling. Ngayon, ay, mali pala, pastor, yung mga bisyo. Yes. Mali po yun. Dahil ang katawan natin, templo ito ng Espiritu ng Panginoon. Kaya dapat maingatan natin ito. Pananagutan natin ito
Panginoon. Hindi ito atin. Pinagkatiwala lang ito ng Panginoon sa atin. Kaya dapat, naingatan natin ito, mahalin natin ito. Sapagkat ito ay bigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, sisirain mo. Kasalanan ba ito, Pastor? Yes, kasalanan yan. Kaya Pastor, simula ngayon, pagsisihan ko na itong mga pagkakamali ko. At simula ngayon, tanggapin ko na si Kristo na Panginoon na pagligtas. At simula ngayon, sabi ng Bible, kung sino nasa kay Kristo, bago na siyang nilalang. At ang lahat ay naging pawang mga bago na. At ang maluma ay lumipas na. Ang tawag sa iyo, born again. Kristiyano ka na. Kaya, dito mga kapatid, naniwala ako na itong si Zacchaeus ay naligtas. Kasi nakita sa buhay niya. Nakita sa buhay niya yung ginawa niya. Binalik niya ang purple. Tapos yung kalahati, ipinamigay talaga. Pinamigay niya talaga sa mga nangangailangan. Ginawa niya yun. So, sabi doon sa verse 9, and Jesus said unto him, this day salvation come to this house, for as much as he also is the son of Abraham. Ano po ang ibig sabihin niya? Siya rin ay anak din ni Abraham. Alam niyo mga kapatid, na lahat ng naligtas, anak ni Abraham, may pangako ang Diyos. Anong pangako ng Diyos? Pagpapala! Kita mo yun, kahit yung mga Muslims, di ba anak din sila ni Abraham? Hindi na sila naniniwala sa Diyos natin eh. Pero bakit na pinagpapala sila? Sapagkat sila din, anak din ni Abraham. Itong si Zacchaeus na ito, kurap. Ano ito? Kurap na tao ito eh. Manluloko ito eh. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Anak din siya ni Abraham. Anak din siya ni Abraham. Kaya may blessing siya. Sapagkat anak din siya ni Abraham. Ang problema lang sa ating mga kapatid, ito po. Minsan gusto natin ng blessing, kaya lang may requirement din. May requirement din. Ang problema natin, gusto na natin ng blessing, ayaw natin ng requirement. Kailangan natin pagsunod. Okay. Ngayon mga kapatid, ay tapos na po tayo sa introduction. Tapos na po tayo ng introduction natin. So, pag-usapan na natin ngayon ang first fruit. Ako, nakita ko na kagad, nagmumuriat na sila. Kita ko na kagad, Sabi ko sa inyo, pang-test talaga yun eh. Okay. Ayaw, kunwari na sila natawa. Kaya makikita ko na talaga, lungkot na eh. Okay. Tingnan natin mga kapatid, Proverbs chapter 3, verse 9. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thy increase. Tanong, honor. Ang Diyos ba ka-honor? Hindi. Ang Diyos ba ka-honor? Hindi. Tayo nga, alam mo mga kapatid, tayo gusto natin yung honor tayo eh. Pag pumunta ka sa ibang lugar, minsan kami, madalas naging guest din ako sa ibang mga school. Nung naging president ako ng PTA sa Rizal, ako lang yung guest. Nahinira ko yung gobernador, yung DepEd secretary. Ang bihira mga kapatid eh, parang taas-taas ang tingin nila sa akin, pero sa isip ko, parang hindi ako kano-ano dito, parang hindi ako rapat dapat dito eh. Kasabay ko sila magsasalita kami lahat. Ginisigasan na ako ng mga teacher. Pastor, building. Ang ibig sabihin nila, sabihin ko na maghingi kami ng building. Project. Natagdagan yung mga eskwelahan. Tapos, siyempre, parangalan ka. Sarap-sarap ng pakiramdam mo na inu-honor ka, no? Ay natin ang ating president.
ng Rizal. Pwede. Reverend Serrelo Dumagpin. Wow. Kaya mo, kung sino ka, no? Ino-honor ka, kapasalamat ka. So sa Panginoon, sabi ko, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. May istorya ako, mga kapatid, ha? Istorya ako. Mayroong isang anak. Sino mga anak dito? Pitas kamay. Sino dito anak? Anak ba kayo dito o hindi? Ngayon, birthday ng kanilang tatay. Birthday ng tatay niya. Alam niyo anong ginawa, mga kapatid? Yung tatay niya, binili niya ng sapatos. Magandang sapatos. Siguro Nike, siguro Adidas, siguro ano pa, pinakamagandang sapatos. Kasi birthday. Ngayon, nakapili na siya ng umaga, birthday ng tatay niya, maaga pa siya na pumunta doon sa tatay niya. Ibinigay yung kanyang regalo, sapatos. Tay, happy birthday po. Ito po yung, pasensya na po dito sa nakakayanan ko po. Oh, anak! Sa akin ba talaga ito, anak? Para hindi makapaniwala yung tatay. Pero alam naman, yung tatay, tuwang-tuwa. Ikaw ba naman, Brother Dodo, bigyan ka ng anak mo ng sapatos pag nag-birthday ka? Halimbawa, bigyan ka ni Tuto ng sapatos pag nag-birthday ka. Kay GR naman, medyas lang. Hindi ka ba natuwa doon kahit medyas lang? Ako nga, binigyan ako ng medyas na nung pastor appreciation. Bagamat maiksi, hindi kasi ako nagsusuot ng maiksi ni medyas. Binigay ko kay GR yun. Pero, mga kapatid, na-appreciate ko po yun. Dahil yun ang kakayanan ko yun. Salamat, natutuwa ko ako doon. So itong tatay, ma-receive niya yung regalo na anak niya, tuwang-tuwa, umiyak. Tawag nun, tears of joy. Pero mo yan, kapapasok pa lang yung trabaho ni GR, nag-regalo na nung mag-birthday si Father Dodo. Kapapasok ko pa lang ng trabaho, nag-regalo ka na agad sa akin. Hindi tayo, talagang gusto namin pasalamatan yung kabutihan sa amin mga anak mo eh. Dahil napakabait mo eh. Kahit na kami ay lagi mo ginigising pag natutulog pag umaga, hindi ka nagagalit. Kahit linggo, hindi ka pa rin nagagalit sa amin kahit tanghali na kami magising. Kaya, deserve ko ito, tay. Gusto kita pasalamatan. Tatay, tuwang-tuwa. Ganda ng Adidas. Puti pa naman. Okay. So, umuwi yung anak. Yung bata anak niya. Ngayon, dahil malapit lang yung kwarto, parang kayo natatutulong lang kay GR pa. Isang kwarto ba? Yung pinto pala, magkatabi. Ngayon, sabi nung manugang, binigay mo sa tatay mo, binili mo pa si tatay mo, na pang dapat natin yung pera na yan. Ay yung pinto, mga kapatid, nakasiwang. Napadaan ngayon si tatay, narinig. Nag-aaway yung mag-asawa dahil lamang sa sapatos. Bakit mo binili yun? Marami pa tayong mga pagkakautang at pagbabayaran. Bakit muna yun? Pwede ba naman mag-birthday sa sunod na taon yun? Ano ka pa naman? Hindi mo muna sinabi sa akin. Nag-away ng asawa. Although na ginagandahan nila, kaya may siwang yung narinig ng tatay. Alam mo, nung narinig ng tatay, yung tears of joy ng umaga na masaya-masaya siya, napalitan ng lungkot. Napalitan ng lungkot. Mga kapatid, no?
Government Redondo, makarinig ka ng ganyan, siguro, masama, ano? Masama ang loob mo, sakit sa kalooban, ano? Na pinag-awayan pa nila. Na sana okay na sana ganun ba? Dapat ang reaksyon ng asawa, ng manugang, binigyan mo si tatay, hindi mo sinabi sa akin, dapat tinirluhan natin yun. Dapat ganun. Dapat, hindi lang sapatos, dapat may pantalon pa, dapat may pulo pa. Dapat ganun, hindi, inaaway. Kaya sama ng loob ni tatay. Pinag-awayan yung regalo. No? Pinag-awayan yung regalo. Kaya yung saya, napalitan ng lungkot. Mga kapatid, sa inyo mga asawa, pangatlong taon na natin ito ngayon, na ginagawa natin itong ating first fruit at Thanksgiving. Para pasalamat sa Panginoon yun. Tuwing silver. Huwag niyong pag-awayan. Kahit isarado niyo pa yung pinto, ang Diyos, ang mata ng Diyos, ang tenga ng Diyos, alam niya, nakikita niya, sapagkat ang Diyos, omniscient. Oo nga, okay na sana, bigay ka ng pasalamat sa Panginoon, bilang in-appreciate yung Panginoon, ino-honor yung Panginoon, tapos pag-uwi nyo ng bahay, ikaw talaga, bakit? Bakit lumikay yung pera natin? Dapat gamitin ba natin yan? Sa binegosyo natin, at tayo na. Sa tingin nyo mga kapatid, matutuwa ang Diyos? Matutuwa ang Diyos? Hindi po siya matutuwa. Kaya huwag ninyong pag-awayan. Huwag ninyong pag-awayan. Alam mo mga kapatid, we cannot give out God. Anong ibig sabihin yan? We cannot outgive God, but God can outgive you. Anong ibig sabihin ito? Kung magbigay ka man sa Panginoon, kahit kailan hindi mo pwede higitan, ay bibigay ng Diyos mo. Totoo yan. Tandaan nyo yan. Kahit anong ibigay mo sa Panginoon, kahit anong laki mo ibigay mo sa Panginoon, hindi mo pwedeng higitan ang ibinibigay ng Diyos sa'yo. Kaya ganito po yun mga kapatid. Ang Diyos ay Lords of Lords and King of Kings. Okay? Ganito yan. Ang mga hari, ano ang pinagmamalaki ng hari sa kanyang mga nasakupan? Kayamanan niya. Kapag ikaw ay nakatira sa isang kaharian, walang makayaman sa hari. Tama hindi? Tama. Sabi nila yan, ano? Happy birthday, yan. Ibig sabihin, ang pinakamayabang ng hari ay yung kanyang kayamanan lagi. Na mayaman siya. Ganito po yan, example. May kwento ngayon. Sabi ng hari, sige, kung sino ang makatawid dito na makalangoy na makarating sa dulo, na hindi siya makain ng buhaya, ibibigay ko ang kalahati ng aking kaharian sa kanya at mapapangasawa niya ang aking anak na prinsesa. Diba madalas ganun yung mga kwento-kwento na madalas na kapag may ginawa ka sa hari, mayroon siyang ibibigay. Ibibigay niya kay Harrison, kay David, binigay niya si Mike. Nalakap yan. Pangalan ng anak ni Brother Alan, Oo. Dahil may ginawa si David, binigay sa kanya maging asawa niya Oo. Ganon ang hari. May pampalit sa kagad. Higit pa doon sa ginawa mo, yung kanyang ibibigay sa'yo. Ganon ang hari. Ngayon, ganon na nangyari. Maraming tumiste kasi gusto nila ibigay yung kahapin. Gusto nila pangasawa yung magandang anak ng hari. Lahat ayaw. Mayroon isang Pilipino na tumiste. Mayroon isang Pilipino. Nakatawid siya doon. Pagdating sa dulo, pinatawag siya ng hari. Sino pangalan mo? Pilipino ako. Taga saan ka? Taga Pilipinas ako. Grabe ka, tapang mo. Natawid mo yung madaming mga buhaya. Oo. Sabi niya, sige. Sabi ng hari, mapangasawa mo yung kanyang anak. Hindi po. Ayaw ko na po yung mapangasawa. Yung kanyang kayamanan, ayaw ko na po. Gusto ko lang malaman
May tinutulak pala sa kanya, kaya napilitan na naman niya lumangoy doon. Pero ang punto ko doon mga kapatid, ano talaga, ang pang-ano ng Diyos sa atin. Eh, ang mga hari, limited pa nga yung kayamanan nila eh. Diba? Lalo ang Diyos. Ibig sabihin, kapag may ginawa ka, papalitan ng Diyos ng higit doon sa ginawa mo. Example, ito, last. 1 Kings chapter 10, verse 10. And she gave the king 120 talents of gold and of spices, very great store. And precious stones, there came no more such abundance of spices as this, which the queen of Sheba gave to King Solomon. Ito po ito. Nung marinig ng Queen of Sheba, ang kabantugan ni Solomon. Siyempre, noong panahon ni Solomon, wala nang makabantong kay Solomon. Kilala si Solomon. Matalino, magaling, lahat-lahat kay Solomon. Mayaman. Nung marinig niyang Queen of Sheba, pumunta doon. Kasi si Solomon, mga kapatid, sa bahay niya, order lahat. Maliban na napakayaman niya, naka-order lahat. Pati yung mga nagsiserve, naka-uniform. Yung mga nagsiserve sa church, sa templo, naka-uniform. Ang galing ng mga order ng mga tao. Lahat naka-order sa buhay ni Solomon. Kaya matalino talaga si Solomon. Ngayon, pumunta si Queen of Sheba. Binigyan niya si King Solomon ng precious stones. Ano pa? Gold. Di ba? 120 talents of gold and of spices, very great store, and precious stones. There came to more such abundance of spices as this, which the Queen of Sheba gave to Solomon. Binigyan niya ang hari. Ganito po yan. Parang tayo. Magbigay tayo sa hari ng pasalamat natin. O first fruit pa, sabihin natin. Okay. Tingnan natin kung sino ang mas malaki na maibigay. Yung Diyos ba o tayo? Verse 13. Ang King Solomon, sabi ni King Solomon, aba, pinasikatan ako ng Queen of Sheba. Binigyan ako ng ginto, binigyan ako ng mga iba-ibang mga perlas, binigyan ako ng mga iba-ibang yaman. Sabi ni King Solomon, pinasikatan mo ako ah! Ako naman! Sabi ng hari na si Solomon. And King Solomon gave unto the Queen of Sheba all her desire. Pinasikatan mo ako ha. Sabi ng Queen of Sheba ha. Ito. Lahat ng gusto mo. Lahat, tingnan mo dyan. Lahat ng gusto mo. Lahat ng makita mo na gusto mo. Bitbitin mo. Dalhin mo. Diba? Pasikatan mo ako ha. Hari pa lang po yun sa lupa. Ang Panginoon pa natin. Aba, Brother Eugene, pasikatan mo ako ng 5,000 mo ha. Ito ha, manda ka ha. Kala mo 5,000 mo, pasikatan mo ako ha. Lahat na kailangan mo. Grabe no? All her desire, whatsoever she asks, lahat ng hingin mo. Beside that, may beside pa. When Solomon give her of his royal bounty. So she returned and went to her own country, she and her servants. Talagang hinakot niya yung kayamanan ng Israel. Binigay lahat ni Solomon sa kanya. Lahat ng maibigan niya. Lahat ng kanyang magustuhan. Sino ang malaking binigay? Solomon. Hari siya eh. Pasikatan mo pa yung mga ano lang. Hindi hari, pasikatan mo lang yun. Tayo ng mga tao na wala tayong kapira-pira, pasikatan natin ang Diyos ng konti. Ano sabi ng Panginoon, anak? Ito, lahat ng kailangan mo. Ask and it shall be given unto you. Malawak ang mundo, malawak ang kayamanan ko. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ask and it shall be given unto you. Sabi ng Panginoon, Pastor, wala akong pambigay sa Pasko eh. Gusto ko salamat sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Ask, and it shall be given unto you. Kami nangako din sa Panginoon. Ngayon, wala pa po kami hawak kahit 5. Pero sabi ni Mrs., humingi ito sa Panginoon.
Mayaman ang Panginoon eh. Sabi niya, bigyan ako na ganito. Bawag mo pasikatan ng Panginoon. Huwag mo siya pasikatan ng ganyan. Wala pa yan. Diba? So, kahit maraming in-offer ang Queen of Sheba sa kanya, wala pa yung sinabi sa ibinigay niya. So, we cannot outgive God. Kulang yung ibinigay natin sa Panginoon. Ito, panghuli na ito talaga. 2 Chronicles chapter 2, and Hezekiah appointed the courses of the priests and the Levites after their courses, every man according to his service, the priests and Levites, for burnt offerings, for feast offerings, to minister and to give thanks, and to praise in the gates of the tent of the Lord. Mga kapatid, napansin niyo ba? Katakot-takot na offering ang pinabigay sa kanila ni King Hezekiah sa Panginoon. May mga peace offering, may mga minister offerings, may mga thanksgiving offerings. Ano ba yan? Offering sa kanilang serbisyo. Napakaraming offerings na pinatadala doon sa templo sa kanila. Katakot-takot na offering pinapadala sa kanila ng Panginoon. Okay, verse 3. He appointed also the king's portion of his substance for the burnt offerings. Sabi ni King Hezekiah, bigyan niyo rin yung mga pare ng porsyon nila, ng sweldo nila. Para ano? For the burnt offerings, to wit, for the morning and evening. Grabe, may mga morning offerings, may mga evening offerings. Ano ba yan? And the burnt offerings for the Sabbath, may Sabbath offerings pa sila. And for the new months, grabe, may new months offering. And for the feast offerings, as it is written in the law of Moses. Nasa batas po yun. Next. Moreover, he commanded the people that dwelt in Jerusalem to give the portion of the priests. Yung mga pare, bigyan sila ang portion nila. And the Levites, that they might be encouraged in the law of Moses. Sabi ni King Hezekiah, pati yung mga pare, swelduhan natin. Bigyan natin sila ng portion para naman sila ma-encourage sa kanilang paglilingkod. Okay, verse 5. And as soon as the commandments came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruit of corn, wine and oil and honey, and of all the increase of the field, and the tithes of all things brought thee in abundantly. So dinala nila lahat ng increase. Maging sa tithes and offering, dinala nila sa templo, sa Panginoon. Okay na. Matupa man yan, kambing man yan, o mga baka man yan, dinala nila lahat sa church. Okay? Tingnan niyo po yung verse 10. 10 na lang na. Okay. And Azariah, the chief priest of the house of Sadok, answered him and said, since the people began to bring the offerings into the house of the Lord, we have had enough wheat and have left plenty, for the Lord hath blessed his people, and that which is left is this bread store. Sabi ng mga pare, mga kapatid, simula na ang mga anak ng mga Israelita nagdala ng kanilang offering sa simbahan, sabi diyan, marami na kaming pagkain at marami pang natitira sapagkat pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao pinagpala ng Diyos. Pinagpala ng Diyos. Bakit sila pinagpala? Kasi sinunod nila yung inuutos ng Panginoon. Yung batas ng Panginoon. Sa ating mga kapatid, minsan, akala natin, binabawasan tayo. Pero alam naman, kahit yung kangkong nga, pag binabawasan mo, lalong dumadami. Amen? Subukan mong talpusan yung kangkong, yung kamote. Lalo kung binabawasan, lalong dumadami.
Sa atin din mga kapatid, parang nakala natin bilang makalupa na kaisipan, parang tayo napabawasan. Pero hindi po yan. Sabi nga sa Bible, Brother Eugene, magtanim po tayo. Magtanim po tayo. Naalala ko yung isang worker ng isang simbahan doon sa may ano yung Pinida? Ano ba yun? Ano Pinida ba yun? Almeida? Doon ba na? Ngayon, may napinta kaming lupa doon na kulang 4 milyon na halaga. So, tatlo kami, nag-party kami ng halos 60,000 ba? Alam mo, nung umuwi kami, sabi ko, anong gagawin mo dyan sa pera mo? Pastor, itanim ko muna ito. Ano siya, young people ng isang simbahan. Dumaan kami ng Green Hills, binili nila yung pastora nila ng cellphone. Binili yung pastora nila. Sabi ko, ibigay mo na si pastora mo yan. Oo. Sabi ko, ikaw. Sabi niya, okay pa naman itong cellphone ko, pastor. Itanim ko muna itong aking kinita. Sabi ko, natira. Kasi binili yung cellphone yung mga 7,000 siguro eh. Yung matira, ibigay ko sa simbahan namin kasi yung simbahan namin, gagawin ka lang. Kaya kailangan namin ng lupa doon, ibigay ko simbahan ang dagdag sa pabili ng lupa. Ganun ba? Alam mo, sabi ko, grabe na itong tao ito. Yung people, ngayon, after my ilang buwan, mga 3 months na nakikita kami, may brand yung dalawa na yung IMAX. Tapos yung isang motor niya, di remote control. Sabi magkano yan? 120 pastor. Bakit? Cash. Binili ko ng cash. Bakit? Nung isa ko na, nakabinta ako na kumita ako ng 300,000. Sabi ko, ganun ba? Kahit sana yung pera mo ngayon, 300. Binili ko ng motor nito. Tapos yung natira, tinatin ko rin pastor. Naniwala po sila ng pagtatanim. Magtanim. Sabi ng Bible, magtanim tayo. Ang magtanim ng kaunti, aanin po ng kakaunti. Ang magtanim ng sagana, aanin din ng sagana. Isa pa, sa pagtatanim mga kapatid, kami dati nagtatanim ako ng kamuti. Sabi, dapat masaya ka raw pag nagtatanim ng kamuti. Kaya mo rin sa akin, dapat masaya ka rin. Ito. Oo. Sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Amen po ba? Opo, manalungkot na naman kayo. So, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Tandaan ninyo mga kapatid, God will provide. Nung problema si Abraham, nung anak niya, sabi niya, tayo saan tayo kukuha ng pangupiring natin? Ano sabi ng tatay niya? Anak, God will provide. Diba? Let's pray, dakilang Diyos. Maraming salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga salita na patuloy na nagtuturo sa amin. Salamat din po sa mga anak mo na positive sila, masaya po sila, na sila po ay makapagpahagi, lalo na po sa inyong gawain. Maraming namin Lord na papalain po sila. Ano mang hanap buhay, ano mang pinagkitaan, ano mang po trabaho, pagkain yung aming mga kasamahan po, mga driver, sila Allen, Toto, at yung iba pa po, ng mga driver namin, Panginoon, na walang biyahe ngayon. Salahin ko po, pagpalain po sila, Lord. Para sa ganun, magkaroon po sila ng ambag, magkaroon po sila ng bahagi sa gawain na ito. Kami rin, Panginoon, wala rin po kami inasaan na yan. Wala po kaming hawak. Pero naniwala po kami, ayon dun sa mga salita na sinasabi mo, God will provide. Salamat po sa iyong pangako, Panginoon. Kami din po, anak din ninyo. Kami ay anak din ni Abraham. Kananiwala po kami. Nakasama kami sa mga pagpapala. Pumingin ang Panginoon sa mga ganito. Ito po ang dalangin. In Jesus' name I pray. Amen and Amen.